ikaw, nandiyan ka sa loob. Mayroon ka pang inaasam o pinoproject na kinabukasan. Profesional at personal. Yung kasama mo nasa labas. Pero alam mo, yung trabaho na yan. Bakit hahayaan mo yung kasama mo na alam mo yung trabaho na yan? Kung mo ba yung kasama mo, siya lang ang nakapirma at ikaw hindi nakapirma, okay lang. Ibig sabihin, okay lang sa iyo na mamatay yung kasama mo na yan dahil wala na siya dyan sa loob ng ahensya na yan. Yan yung isa dun sa ano. Kaya dumating sa akin sa punto na magpasya at sabihin ang totoo sa aking may bahay. Ang aking may bahay mula umpisa ng aking panunungkulan sa gobyerno, hindi po siya nakikialam sa aking trabaho. Siya, kahit may dumarating yang mga kasama ko na yan sa trabaho dito sa bahay, tinatanggap po sila. Pagkaka-release nung mga dokumento, hindi ko naman po kagustuhan yun, at bigla lang itong na post sa social media. Ang unang tanong ko ron, bakit? Pati ako nadamay. Hindi ko po kagustuhan itong mga nangyayari na to. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na kinakailangan ko magpasya at magsabi ng totoo dahil ako din ang maiipit. Dahil ito nga, itinatanggi ng pamunuan ng PIDEA. Pero sa katotohanan naman, talaga naman itong nag-i-exist. Unang-una, ito talagang binanggit na ng Pangulong Duterte. Ako, naiintindihan ko yung mga dati kong kasamahan kung saan sila nanggagaling dahil mamimili talaga sila kung ako o yung si General Lasso. Sa akin, ano ba ang mapapala nila? Wala silang mapapala sa akin. Kaya General Lasso, kung pipiliin nila, mananatili sila sa trabaho nila. At maari na magkakaroon pa ng kung ano bang benepisyo na maaari na nilang matamo. Dahil nangyari na po sa akin yan, sa pagsasabi ko ng katotohanan, ang ginawa po sa akin ay natanggal po ako sa trabaho. At yun naman, yung pagsasabi ko ng katotohanan, hindi lamang po ako yun. 3 po kaming ahente. Ang nangyari po nung mga panahon na yun, yung 2 ahente ay talagang naagapan ng agency at hindi na umano sa akin, dahil talagang nakita nila na gaano ka-delikado yung gagawin talagang pagbubulgar. Pero yun, pinanumpaan po yun sa harap ng isang abogado na si Director Hil Pabilona, na director noon ng Legal and Prosecution Service. Kaya nang binanggit ko nga po sa hearing na yung hawak ko na joint affidavit na nirereklamo namin, yung irregularities doon sa PIDEA ay pinanumpaan po doon sa director na nandun sa likod ko kahapon sa Senado. Ngayon po, doon po sa kung ano po ang mangyayari o susunod na magaganap, hindi ko po alam. Ako po ay nagbabase lamang sa mga sa takbo ng investigasyon na itatanong at kung meron man na dapat pa na katotohanan o panindigan, ay yun po ay ganun pa rin, gaya po nung una kong testimonya, paninindigan ko pa rin po. Yes, sir. Sorry, follow up ko lang, ma'am. Briefly, ma'am, please. You scored points today. Ngayong umaga, nakapanayan namin si Senator Bato de la Rosa. He believes na ang dokumento ay authentic na ginawa mo with your direct live testimony and positive assertion na yung dokumento na yan ay sa akin. Among other physical evidence examination na ginawa niya bilang isang pulis din na Batikan kagaya ninyo bago kayo mag-PIDEA investigator. Ngayon, malinaw, ang gustong malaman ng taong bayan mula sa inyo. What made you come out? Aside sa sinabi mo na naguguluhan ka sa pang-iskandalosong revelations ng isang vlogger doon kahapon sa iyong revelation, do you believe that it is time for the people, the Filipino people, the nation, to realize
na napakadelikado kung hindi maibunyag ang involvement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa drug abuse that you were knowledgeable directly when you were still with PIDEA at ngayon napagtakpan ito sa loob ng mahigit 10 taon at naging bunga nito na elect siya bilang presidente. Are you on that line of moral recovery and Pwede bang redemption? pwedeng padagdag ha? Yeah. Sir, kasi sa experience ko, under this administration, yung mga dating mataas ang respeto ko, nakita ko mas tahimik pa sa bato. Mas tahimik pa at saka duwag na duwag sila ngayon. Yes. Nawalan ako ng respeto sa maraming tao. Narinig ko na nababayaran sila para tumahimik at wag na magsabi ng katotohanan. At marami pa ngayon, na ginagamit yung salitang red tagging, na dati alam nila hindi totoo, etc., etc., para lang may pwesto, para lang may pera, etc. Diba? So, sir, pero ikaw, pwede din naman kasing tumahimik ka eh. Pwede naman yun eh. Diba? I mean, yung sinasabi ni Eric, na, at saka yung nakita namin sa hearing, Kahapon. Napakaliwanag, Yeah. Besides your courage, napakaliwanag kung sino ang paniniwalaan namin, kung kredibilidad. Na napakaliwanag din ng pagsisinungaling ni D.G. Lasso, who is a personal friend of ours. So, ang tinatanong namin dito, Yes. gaano kahalaga dito sa iyo? Bakit mo pinipili ang landas na ito? At in-identify mo ang pananagutan ng Pangulong ito Yes. mula noon hanggang ngayon, ito ba'y para i-recover ang dangal at integridad ng opisina ng Pangulo at isalba ang bayan? Ganon po ba ang direksyon ng inyong pagtataya ng inyong dangal at buhay? Ganito po yun. Doon po sa tanong ninyo, bakit yung iba na mas piniling tumahimik na lamang kaysa kaysa ipaglaban yung issue o makialam dito sa issue na ito. Hindi po natin sila masisisi. Sapagkat sa kanilang sa kanilang pamumuhay, mas pinipili nila yung kapakanan at seguridad ng kanilang pamilya. Hindi po natin masisisi. Sapagkat alam naman po natin na kakaiba itong impluwensya ng kasalukuyang gobyerno. Kapag ikaw ay sumalangsang o talagang inangyari nga po dyan sa inyong istasyon, Yeah. kahit na ang sinasabi walang sapat na basihan, nagkaroon ng agarang pagpapasya para magkaroon ng ng indefinite suspension. Pero yun yung doon sa parte na yun, nasasabi ko lang dahil nga isa ito doon sa mga isang nakikitang halimbawa. Ngayon, dito sa yung sa aking paglabas, dumating ako doon sa point, magmula nung makita ko at masabihan ako dito tungkol dito sa inilabas ni Maharlika. Kung mapapansin nyo, yung pagitan ng pagkakatuklas ko sa pagkakalathala nitong mga confidential documents na ito, umabot na humigit kumulang 5 araw. Doon, yung sa loob ng 5 araw na yun, magmula nung matuklasan ko ito, ay nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa dati kong kasamahan. At ito, dumating doon sa point na sinabi na i-deny ko yan, i-deny na lang natin yan. Yes. At para wala ng gulo. Ngayon, doon sa pagdi-deny na yon, para wala ng gulo, ako bilang nasa labas at sila nasa loob. Ano na lang ba kadali na ang isang accountability o isang pananagutan, basta na lamang nilang itatanggi, makaligtas lamang. Hindi man lang ba nila iniisip ang magiging kapahamakan ng taong naging parte ng trabaho na yan. Tignan ninyo, ikaw, nandiyan ka sa loob. Mayroon ka pang inaasam o pinoproject na kinabukasan. Profesional at personal. Yung kasama mo nasa labas. Pero alam mo yung trabaho na yan.
bakit hahayaan mo yung kasama mo na alam mo yung trabaho na yan? Kung mo ba yung kasama mo, siya lang ang nakapirma at ikaw hindi nakapirma, okay lang? Ibig sabihin, okay lang sa'yo na mamatay yung kasama mo na yan dahil wala na siya dyan sa loob ng ahensya na yan. Yan yung isa dun sa ano. Kaya dumating sa akin sa punto na magpasya at sabihin ang totoo sa aking may bahay. Oh. Ang aking may bahay mula umpisa ng aking panunungkulan sa gobyerno, hindi po siya nakikialam sa aking trabaho. Siya, kahit may dumarating yang mga kasama ko na yan sa trabaho dito sa bahay, tinatanggap po sila